Kilala at dinarayo ng mga turista sa Osaka, Japan ang billboard ng kumpanyang Ezaki Glico na kilala bilang The Running Man, nahango sa ideya na malusog at masiglang pamumuhay matapos ang ehersisyo. Ang nasabing billboard ay tinayo noong 1935. Ang Ezaki Glico ang isang pinakamalaking kumpanya ng candy sa Japan, gaya na lamang ng Pocky. Hanggang sa kasalukuyang taon, marami ang naglalaan ng oras makapagkuha lang ng litrato kasama ang The Running Man. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, lalo ang mga kabataan, na naging sentro ang kumpanyang ito ng isa sa pinakasikat na krimen sa bansang Japan. Kilala ang Japan bilang isa sa pinakaligtas at pinakadisiplinadong bansa sa buong mundo. Ngunit, nagbago ang lahat noong taong 1984 nang may isang grupo ang biglang lumitaw at pinatunayan na kahit gaano kaorganisado ang isang bansa, kaya pa rin itong balutin ng matinding takot. Ito ang Kaiji Nijui Chimensu, o mas kilala sa Ingles bilang The Monster with 21 Faces. Ang pangalan ay hango sa fictional villain mula sa detective novels na akda ni Edogawa Ranpo. Sa nobela, ang Fight with 20 Faces ay isang master na kriminal. Kayang magbalat kayo, mahirap hulihin, at mahilig makipaglaro sa mga pulisya. 18 ng Marso, 1984, alas 9 ng gabi sa Osaka, nang manloob sa bahay ng presidente ng Ezaki Glico na si Katsuhisa Ezaki ang dalawang armadong lalaki. May kuro-kuro na nilooban muna ng armado ang bahay ng ina ni Ezaki na katabi lang ng bahay nito, at doon puwersahang kinuha ang susi ng bahay ng presidente. Ayon sa ulat, naliligo sa Ezaki ng manloob ang mga armado. Itinali at ikinulong ng mga ito ang anak at ang asawa ng presidente. Habang si Ezaki naman ay sapilitang kinuha na nakahubot-hubad, dinala at kinulong sa isang abandonadong bodega sa bahagi ng Ibaraki, Osaka. Nang magawang makakala sa pagkakagapos ng pamilya, agad silang tumawag ng tulong sa pulisya. Kinabukasan, nagpadala ng sulat ang grupo. Nanghihingi ng 1 bilyong yen at 100 kilong ginto na humigit kumulang 1.3 bilyong peso, ang suma total sa halaga ngayon. Makalipas ang ilang araw, di pa man na ibibigay ang halagang hinihingi ng grupo, ay himalang nakatakas si Ezaki mula sa kamay ng armadong grupo. Isinalaysay ni Ezaki kung paano niyang nagawang makakala sa pagkakagapos. Tahimik at madali ang lumabas sa tagong bodega, habang maluwag ang pagkakabantay ng grupo. Tumakbo sa Ezaki palayo, suot pa ang lumang damit na bigay ng mga mandurukot. Nang makita niya ang dalawang manggagawa kung saan siya nakahingi ng tulog, na tumawag ng pulisya. Kasawi ang palad, walang ideya si Ezaki kung sino o anong itsura ng mga dumukot sa kanya. Nakatakas man mula sa kamay ng mandurukot nang walang inilalabas sa pera. Lingid sa kaalaman niya, hindi naman doon nagtatapos ang lahat. 8 ng Abril, naglabas at nagpakalat ang grupo ng isang sulat na naglalaman ng katagang, "Para sa mga bobong pulisya, ang dami niyong tao pero ano bang ginawa niyo? Kung tunay kayong mga profesional, subukan niyo kaming hulihin. Dahil masyado kaming mabait, bibigyan namin kayo ng clue.
Sinabi ng grupo, walang kasabwat sa bahay ni Izaki. Walang kasabwat sa Nishinomiya Police. Taliwas sa iniisip ng publiko. Inilaad din ang kulay abong sasakyan na ginamit sa pagduko. Dagdag pa nito, kung gusto nyo pa ng impormasyon, humingi ulit kayo. Kapag hindi pa rin nyo kami nahuli, kahit binigyan na namin kayo ng ganito karaming clue, baka pati ang hepe ng Prefectural Police ay mapahiya. Nagpatuloy ang pagkakalat ng grupo ng sulat kung saan naglalahad ng napakaraming clue para mas ipakita sa publiko kung gaano kawalang kwenta ang pulisya. Para may ideya kayo, ang pulis sa Japan ay masasabing epektibo sa pagresolba ng krimen. Noong 1983 datos, 77% ng krimen ang naresolba habang nasa 53% naman sa kaso ng pagnanakaw. Kung ikukumpara sa ibang bansang mas mayayaman, higit na mas mataas ang datos na ito. Kaya ang patuloy na panggugulo ng grupo ay talaga namang sumusubok sa reputasyon ng mga pulisya. Ika-10 ng Abril, 1984. Tinupok ng sunog ang di bababa sa 5 sasakyan sa labas ng kumpanya ng Glico. At halos 1 linggo lang ang nakalipas ay natagpuan ang cyanide, isang uri ng nakamamatay na lason, sa isa sa mga gusali ng Glico. At bukod dun, ito ay may kalakip na sulat, nagpapatunay na ang nagsunog at nang nag-iwan ng nakamamatay na lason ang parehong sangkot sa pagdukot sa presidente ng Glico. Muli pang nanghingi ang grupo ng 4,800,000 dolyar habang nagbabanta na lalagyan ng potassium cyanide ang mga produkto ng Glico kapag di nila matanggap ang nasabing halaga. At dumating ang Mayo 1984, ang Glico at ang media ng Osaka ay nakatanggap ng tip na ilan daw sa mga produkto ng Glico ay naglalaman ng lason. At ang grupo tila nilalantad na sila ang may gawa ng naturang insidente. Sa sulat nito ay nakalagay ang pangalan ng kanilang grupo ng The Monster with 21 Faces. Ang pangyayari ay naghasik ng takot sa buong Japan. Kaya inilabas ng Glico ang lahat ng kanilang produkto sa mga mall at pamilihan sa buong Japan na nagkakahalagang humigit kumulang 21 milyong dolyar. At dahil dun, bumulusok pababa ang kita ng kumpanya. At dahil sa labis sa pagkalugi, daang-daang empleyado ng Glico ang napilitang tanggalin. Matapos ang pag-iimbestiga, walang natagpo ang produktong naglalaman ng lason ang mga eksperto. Patuloy pa din ang pagpapadala nila ng sulat sa mga media at direktang pinupunterya, minamaliit ang mga pulisya. Sa kadahilan ng ilang buwan na ang nakalipas, maraming pambubulabog na din ang ginawa ng grupo. Wala pa din nakukuhang ebidensya ang mga pulisya na makakapagtukoy kung sino ang nasa likod ng The Monster with 21 Faces, maliban lang sa dialekto nito. Base sa sulat na pinapadala ng grupo, Kansai Ben ang gamit nito, isang dialekto na karaniwang ginagamit sa Osaka, Japan. Dahil dito, naniwala ang pulisya na maaaring taga Kansai region ang grupo. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng pulisya, nakita sa CCTV ang isang lalaking naglalagay ng produkto sa isang shelf ng tindahan. Tinawag siya ng otoridad na Bideo no Otoko o lalaki sa video. Dahil sa labo at mababang kalidad ng kamera ng panahong iyon, hindi nakunan ng malinaw ang itsura nito.
Hindi nalaman ng pagkakakilanlan at tanging palatandaan lang ay nakasalamin ito't nakasuot ng business suit at Yomiuri Giant Baseball Cap. Hunyo 1984. Tila nainip ang grupo sa paghaharas sa Glico, kaya't pinuntarya naman nito ang Maruday kung saan nanghingi ang grupo ng ransom money. Napagkasunduan ng grupo at ang presidente ng Maruday na walang tatawag ng pulisya at empleyado nito ang makikipagkita para ibigay ang hinihinging halaga. Ngunit, lingid sa kaalaman ng grupo, nakipagkasundo na ang presidente ng Maruday sa mga pulisya. Habang nasa train ng undercover police papunta sa lokasyon, may isang lalaking kumuha ng atensyon nito. Ang nasabing lalaki ay may malaking bulas, maiksing buhok, may singkit na may pahabang hugis na mata. Ngunit matalim ang tingin, maihahalin tulad sa fox. At ito'y nakasuot din ng salamin. Patuloy na binantayan ng undercover police ang nasabing lalaki hanggang sa ito'y bumaba sa napagkasunduang lokasyon sa Kyoto, Japan. At doon nagpadala pa ng ibang pulisya. Ngunit tila nakatunog ang suspect at sumakay ulit ito ng tren. Tinangka ng mga pulisya na sundan, subalit talagang madulas ang lalaki. At nagawa niyang lusutan ang mga pulisya. Marami pang kumpanya ang binantaan at hiningian ng ransom, gaya na lang ng House Food Corporation, Fujiya, at iba pa. Bukod sa mga nasabing kumpanya, may isa pa na naging pinakamatinding target ng grupo. Yun ang Morinaga. Oktubre 1984, nagpakalat na naman ang grupo ng isang sulat na kung saan ang mga tinutukoy ay ang mga ina sa Japan. Ayon sa sulat, dinagdagan na namin ng espesyal na sangkap. Ang sangkap ay potassium cyanide. May konting pait. Hindi ito nakakasira ng ngipin, kaya bumili na kayo para sa anak nyo. Mula sa The Monster with 21 Faces. Katulad ng nangyari sa Glico, ang liham na ito ay nagbigay ng mas matinding takot at inilabas lahat ng produkto ng Morinaga sa mga tindahan. Ngunit di katulad ng Glico, ang grupo ay tila di na nagbibiro. May mga produktong nakuha na may kalakip na sulat kung saan sinasabi na ang produkto ay naglalaman ng lason. At ayon sa pagsusuri, ang produkto ay nagpositibo sa nakamamatay na lason. Matapos ang taon ng 1984 na nababalot ng takot ang buong Japan. Kalaunan, Enero 1985, nakilala ang lalaking nakita sa train ng undercover police sa pamamagitan ng composite sketch. At ito'y binansagang Fox Eye Man na si Manabu Miyazaki. Matapos ang halos isang taong kaso, maituturing itong magandang progreso. Ngunit, mariing itinanggi ni Miyazaki ang aligasyon at nakapagbigay ito ng alibay sa mga pulisya, kaya kalaunan ay pinakawalan din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga pangyayari ay lalong nagbigay ng pressure at kahihiyan sa mga pulisya. Hanggang sa Agosto 1985, Superintendent Shoji Yamamoto na naka-assign sa naturang kaso ay natagpuang walang buhay matapos sunugin ang sarili dahil sa labis na kahihiyan at kabiguan na maresolba ang kaso.
At ilang araw lang ng pagpanaw ni Yamamoto, nagpadala na naman ng sulat ang grupo. Ngunit hindi para manakot, kundi para magpaalam. Sinasabing wala kaming kaibigan o lihim na pinagtataguan sa Osaka. Nais namin makiramay sa pagkamatay ni Yugo Yamamoto. At dahil doon, napagdesisyonan naming itigil na ang pagpapahirap sa mga kumpanya ng pagkain. Kapag may sino mang mangikil muli sa alinmang food company, hindi na kami iyon, kundi nagpapanggap lamang na kami. Masasamang tao kami, ibig sabihin, mas marami pa kaming dapat gawin kaysa mambuli lamang sa mga kumpanya. Masayang mamuhay bilang isang masamang tao. Mula The Monster with 21 Faces. Matapos nito, hindi na muling nanggulo ang grupo. Nagpatuloy ang pag-iimbestiga ng otoridad hanggang sa makalipas ang 15 taon. Taong 2000, napilitan ng otoridad na isara ang kaso nang walang makuhang kahit anong ebidensya na makakapagturo sa likod ng nasabing grupo. Maraming naiwang tanong ang mga pangyayari sa publiko. Gaya na lang ng paanong ang matinik na grupo ay ganong kadaling natakasan ni Ezaki. Ito ba ay pakululang ng Glico Company? Walang nailabas na ransom money ang Glico, pero bakit ang totoong lason ay natagpuan lang sa produkto ng ibang kumpanya? May mga kasabot ba ang pulisya? Magpasa hanggang ngayon, walang nakakaalam ng totoong kasagutan sa mga tanong publiko. At kung ano nga ba ang motibo ng nasabing grupo.